Kaibigan, very important to sa mga sumasakit ang tiyan, di ba? Basta sumasakit ang tiyan, ang pinakamahalaga na alam ninyo, alam ng mga doktor, emergency ay appendicitis. Yung mga ibang sakit ng tiyan, hindi ganun ka-serious. Let's say, acidity, acidic GERD, okay lang yon. Minsan, may gallbladder stones, masakit. Oo, pero minsan hindi pa serious yun. Pagdating sa regla, sumasakit, hindi rin ganun ka-serious. Pero pag appendicitis, ang sakit ng tiyan, serious kasi ito opera. Wala tayong choice dito, magpapa-opera. Kaya tuturuan ko kayo paano malaman kung yung sakit ng tiyan mo, appendix na ba, na dadali na sa emergency room, or yung mga iba na pwede pa tayo mag home remedy, warm water, at iba pa. Tingnan nyo Sa sakit ng tiyan, ng appendicitis, maraming mga symptoms na common sa iba. Doon muna tayo sa common na susuka, walang ganang kumain, may konting lagnat, tapos sumasakit nga sa tiyan, tapos yan, minsan nagbo-bloat. Ito, hawig to. Hawig yan sa mga impatcho at iba pa. Ngayon, tuturo ko sa inyo. Ang large intestine natin, meron siyang appendix. Yan, ang appendix. Bakit ginawa ng Diyos ang appendix? Hindi ko alam bakit ginawa. Actually, meron siyang parang tulong sa immune system daw. Pero kaya lang, hindi natin alam kung bakit. Okay, pag tinanggal ba appendix, sabi ng teacher ko dati, pag tinanggal daw appendix, mas mahina na daw yung energy nung high school teacher ko. Pero mali. Kahit matanggal appendix, so hindi pareho yung lakas mo, pareho yung talon mo, walang diferensya. Minsan kasi may nagbabara. Pagdaan ng pagkain ng dumi, may maliliit na dumi na pumapasok. Okay, so maling paniniwala na pag tinanggal appendix, manghihina. Mali ding paniniwala yung pag kumain ng buto ng kamatis, papasok, hindi rin po. Kadalasan dumi talaga. Minsan parasite. Ito na ang clinical course or symptoms ng appendix. Tingnan nyo Nag-uumpisa siya, masakit sa gitna ng tiyan. Okay, gitna muna. Okay? Pagdating after ilang oras, hindi masabi, minsan after 6 hours, after 12 hours, after 24 hours, depende. Mula sa masakit sa gitna, biglang lilipat sa kanan at sa baba. Right lower quadrant, kakanan siya. Yung gitna, tapos yun na nga, nasusuka. Tapos biglang kumanan, magduda ka na. Tsaka yung sakit niya, talagang nandun lagi yung sakit. Hindi katulad yung magtatai ka lang, di ba? Minsan masakit, tapos mamaya wala naman, makakatrabaho ka pa. Ito, hindi ka makakatrabaho dito. Alam mo talagang may diferensya yon, di ba? Talagang namamaga yung appendix yan nung kumanan. Masakit yan pag diniin. So yun ang isang sign, biglang kumanan. Ito, pag kinapayan, pag pinres, masakit. Pag binitawan yung kamay ng doktor, masakit din. Ano nangyayari sa appendix? Ang ganda nitong slide. So, tingnan nyo. May 4 na stage yung appendix. Ganito nangyayari. Ito sa mga pasyente nakikita natin. Early appendicitis, magbabara pa lang yung dumi. O kung ano man to, kung parasite man, may foreign body. Nagbara pa lang siya. So, yung sakit niya parang alanganin pa. Hindi pa namamagagano yung appendix. Tapos, pag matagal na tong baradong to, mamamagana siya. Okay? Yan namumula na. Pag namagana, masakit na ang gitna ng tiyan. Tingnan niyo yung picture, sa may gitna, yan, sumasakit na. Tapos, palaki ng palaki yung maga. Pag laki ng maga, sa laki ng maga niya, dumidikit na siya doon sa abdominal and pelvic cavity. Doon na sa pinaka-lining ng tiyan natin. So, pag dumikit siya, nasa kanan siya, pag dumikit na yan, biglang magbabago yung sakit. Hindi na sa gitna, kumanan na. Ayan, kumanan. Malapit dito sa buto natin sa hips yan. So, early appendix, pag dito na, nagdi-distend na sa gitna pa. Pag kumanan, ito parang stage 3 na siya. Dumikit na, na-irritate na. Tapos, pasakit ng pasakit ng pasakit ang appendix. Pag sumakit ng masakit,
bigla-bigla mawawala yung sakit. Okay? Sobra sakit. Tapos bakit biglang nawala yung sakit? Nabawasan. Bakit nabawasan? Pumutok na kasi. So, bad news yun. So, pag sumakit yung appendix, dapat operahan na agad. Pag hinintay mo mawala yung sakit, pumutok na. Sasabihin mo, Doc, pumutok na wala yung sakit. Okay, hindi okay. Hindi siya okay kasi yung mga tae sa bituka lumabas, kumalat doon sa peritoneum perforation. Delikado yan. Kasi yung nana, yung mga bakterya, yung dumi, kumalat na. Ang dami mong lilinisin yan. Pag hindi mo ginamot yan, lalagnatin, kakalat sa dugo, pwede mamatay yung pasyente. Ito. Perforation. Masakit na masakit, biglang nawala. Okay? So, nakita nyo na yung course, ha? Minsan, 6 hours, 12 hours, or 24 hours, pasakit ng pasakit, tapos biglang puputok. Kailan puputok? Hindi masabi. Day 1, day 2, day 3, mga ganun. May ilang percent. Ito, maganda pong slides na ito. Tingnan nyo. Paano malalaman kung appendix or gastroenteritis lang? Yung nagtatay lang, may bacteria. LBM. Ang sakit ng appendix, constant, nandun lagi. Talagang, yung makikita mo sa mukha ng pasyente, yung mukha niya lagi talagang kunot. Alam mo talagang masakit. Hindi nawawala. Paano namamaga? Sa LBM, tatawa pa yan. Okay, minsan okay, tapos sa sakit, tapos magchichismis na naman, magmamarites na naman, tapos okay na naman siya. Kasi hilab lang siya eh. Okay? Sa pagsusuka, pag nagsuka ang appendix, medyo late na. Kailangan medyo maga na. Okay? Sa LBM, minsan sa umpisa pa lang nagsusuka na o minsan hindi nagsusuka. Ito medyo late na, magang-maga na. Okay? Pagtatae, pag gastroenteritis, sigurado magtatae. Appendix, pwedeng hindi magtae, pwedeng magtae, walang connection sa pagtatae. Baka na-stress lang, kaya nagtae. Pero ito, pwedeng hindi ka nagtatae dito. Dito magtatae ka. Ang paggalaw, appendix, hindi ka na makagalaw. Hindi ka na maka-jogging, makalakad. Pag maglalakad, mahina na. Parang aakayin mo na to. Ito, pag hindi humihilab yung tiyan, makakatakbo pa to, okay pa to. Okay? Lagnat, parehong may lagnat. Kaya hindi mo madidistinguish. So, mas masakit, mas matindi, mas namamaga. Sana na-imagine nyo to. Yan ang appendix. Wag magkakamali, wag magmi-miss. Lalo na sa mga kapwa kong doktor, hindi natin pwede ma-miss to. Kasi pag na-miss natin to, pag pumutok, delikado, serious yung patient. Pero kung mga ulcer lang, pwede mo bigyan ng mga home remedy at tableta. Nasaan yung pinakakirot pag kumaanan? Nandito ang drawing. Nandito yung pinakasaktong lugar ng appendix. Pwede niyo hawakan. Mula sa umbilicus, sa pusod ba, Doc Lisa? Tapos meron tayong buto dito sa hips natin. Hawakan niyo dito. Meron tayong buto dito sa hips. Yan, So, mula dito sa may hips na buto hanggang dito sa pusod, mag-drawing kang isang line, 1/3. Mula sa buto, 1/3 papasok, nandyan sakto ang appendix mo. Okay? Halos lahat ng tao nasa kanan ng appendix. Meron na sa kaliwa, pero birang-bira yun. Siguro 1 in a million. Bira lang yun. So, lagi yan sa kanan. Yan. So, yan ang mga sign na ginagalaw. Yung paa. Tapos, papa-blood test natin yung pasyente. Isang clue pa to. Pag nag-lab test, makikita mataas yung white blood cell. Okay? Tapos, ang next step, papa-ultrasound. Minsan makikita, minsan di makikita. Minsan pinapa-CT scan, pa-ultrasound, CT scan para may clue yung doktor. So, laboratory, pinapa-ultrasound. Yan, CT scan. Tapos, anong edad? Kahit anong edad pwede, pero kadalasan teenager. Teenager, mas marami konti. Hanggang 30, 40 years old, meron iba, 15 na. Pero usually, mas bata-bata. Lalaki, babae, pwede tamaan itong appendix. Okay? So, sana alam nyo na yung symptom, talagang matindi yung sakit, kumakanan. Delikado ba mag-opera? Hindi po. Kaya ng doktor to, mas delikado pag hindi inoperahan. Mas delikado. Tsaka ito, hindi to pinapabayaan. Pag pumutok, lalagnatin na yan. Mako-confuse na yung pasyente. So, after operation,
wala naman, makakabalik ka unti-unti sa dahang trabaho mo. Inom lang, ito, after operation, inom lang ng warm tea, lakad-lakad, dahan-dahan, ingat-ingat lang. Mas gusto natin, naglalakad ka, mas gusto natin umuutot ka para gumana na ulit yung bituka. Okay, so surgeon na pupuntahan kung appendicitis. Ito yung very common na emergency sa sakit sa tiyan. Kaya pag may tumawag sa akin, masakit ang tiyan, isipin agad, appendix ba yan? Appendix ba yan? Meron pa ibang serious na sakit ng tiyan, yung mga aneurysm, o yung mga obstruction, pero medyo bihira. Ito, mas madalas to. Tsaka, walang cause eh. Minsan talagang, yung sabi nila, pagkatapos kumain, bawal tumakbo. Wala po yun eh, walang connection. Minsan talaga, may tao lang talaga, pagdaan lang ng dumi, siguro, habang bata-bata pa sila, siguro umikot dito, na-shoot dito. May namalas na shoot dito. Okay? So, ingat po tayo sa appendix, lalo na kung sumasakit ang tiyan. Salamat po.